Nakita niya agad ang puting ahas, at nakilala niya kaagad na iyon ang dating sinasakyan niya. Ngunit para maitago ang kanyang pagkatao, nagkunwari siyang natatakot, at palihim na nagbigay ng isang maamong tingin dito. Naramdaman din ito ng puting ahas, at dahan-daang lumapit sa kanyang amo. Ngunit biglang sumulpot ang kanyang asawa, isang palad na tumama sa puting ahas. Bumagsak ng pagkalakas-lakas sa tubig at hindi na makatayo pa. Amel, akala ko ay magkukunwari ka pa ng ilang, naisip. Ang asawa ay hindi pala kailanman naniwala sa kanya. Dali-dali siyang gumamit ng pagmamahal at luha para malito ang atensyon. Nakita niya ang kanyang masuyong anyo. Tumigil nga si Bai Jiuzi. At ang dalawang magkaaway na ito ay pala ay magkasintahang nagmamahalan. Ngunit dahil sa kanilang pagiging magkakaugnay, ay nakalaan na ang isa ay maging malakas at ang isa ay maging mahina, nagmamahalan at nag-aaway. Kaya noong nakaraang kasal, sinabi ni Huaruyo ang mga nakakaantig na salita, ngunit sa kritikal na sandali, ay binigyan niya ang kalaban ng isang nakamamatay na suntok. Pagkatapos ay ikinulong pa niya ito, at isinumbalik ang sakit na kanyang naranasan ng daan-daang ulit. Bakit nga ba? Ganito ang ginawa mo sa akin, dahil dapat lang. Subalit di nagtagal, nakawala pa rin si Bai Jiuzi sa kulungan. Habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, si Huaruyo ay nakaranas ng backlash at sumabog sa huli. Muling isinilang bilang isang ordinaryong tao, si Li Qingyu. Akala ng lahat ay wala na siyang alaala, ngunit hindi. Ang baha noong 9 na taong gulang ako, ay nagpabalik sa akin sa nakaraan. Dahil noon pa man ay isa ng Diyos na si Bai Jiuzi. Ang paghihiganti ay imposible dahil sa napakalaking pagkakaiba ng aming katayuan. Kaya naman nagpanggap na ordinaryo si Li Qingyu, at naging isang simpleng tagapangalaga ng pintuan sa sekta ng malinis na ulap, hanggang sa sumapit ang kanyang ika-20 kaarawan. At sa wakas ay dumating ang pagkakataon. Mayroon namang mga halamang gamot sa paanan ng bundok noon. Ngunit nahirapan pa siyang umakyat sa bundok para gawin ang aksidenteng iyon. At gaya ng inaasahan, naramdaman ni Bai Jiuzi, dahil sa kanilang pagiging magkakaugnay, ang panganib. Agad siyang dumating para tumulong, at siya ay nagka-crush sa kanya ng napakadali, at nakabalik na siya sa 9 na langit. Ngunit, hindi kailanman tumigil sa pag-aalinlangan si Jiuzi para subukan si Li Qingyu. Sinadya niyang sabihin na malapit nang mamatay ang puting ahas sa ilalim ng malamig na lawa. 11 taon na itong nakakulong sa malamig na lawa, at ngayon ay wala nang natitirang lakas. Ngayong gabi na ang huli. Ngunit hindi niya alam, ito ang hinihintay na pagkakataon ni Li Qingyu. Nang gabing iyon, siya mismo ang pumatay sa puting ahas. Kahit na ang intensyon niya ay para iligtas ito, dahil sa ininom niyang gamot na nagpapataas ng kanyang lakas, at dahil na rin sa nakamamatay na pag-atake ni Bai Jiuzi. Ang kanyang katawan ay wala ng pag-asa, nakatingin sa kanyang asawang wala ng buhay. Puno ng iba't ibang emosyon ang puso ni Bai Jiuzi. Isang pag-ibig na nakaukit sa puso, na pinaghahabi ng galit. Hindi niya inakala na si Li Qingyu ay sa kanyang mga kamay. Ang mga pagdududa noon ay napalitan ngayon ng pagsisisi. Ngunit hindi niya alam na ito ay pangalawang hakbang lamang ni Li Qingyu. Sa totoo lang, matagal na niyang nalaman na may isang mahiwagang prutas na 1,000 taon na ang tanda ay hinog na sa kagubatan. Ang pagkain nito ay hindi lang makapagpapabuhay, makakapagpabilis pa nga ng pagsasanay ng doble. Muling bubuo ng mga ugat at makapagpapabuhay. Girong mahal, kung nais ninyong iligtas siya, ito lang ang paraan. Kasabay nito, ang sekta ng malinis na ulap at ang mga puwersa ng mga masasamang espiritu. Pinag-aagawan nila ng husto ang mahiwagang prutas. Ngunit nang malapit na itong makuha, biglang dumating si Bai Jiuzi at kinuha ang mahiwagang prutas, at nailigtas ang buhay ni Li Qingyu. Muli silang nagtagpo sa landas ng pag-iibigan at pag-aaway na tila tadhana na. Ang buhay ko, simula ngayon, ay sa iyo na. Mabait siyang nagligtas sa isang batang babaeng naliligaw. Nakapag-usap na kami, pero mukhang isang matandang engkanto pala ito. Kaya naman, sinubukan ko siyang subukan nang hindi siya napapansin. Sabi ko, ang nayon niya ay pinalitan na ang pangalan dahil sa paglabag sa pangalan ng namatay na hari. Matagal na raw itong pinalitan. At nang marinig iyon ng batang babae, nagpanik siya at sinabing mali ang naalala niya. Imbento ko lang ang pangalang Lu Peikon. Ikaw na halimaw. Hanggang kailan ka pa magkukunwari?
Alam na ng dalaga na nabuking na siya, kaya hindi na siya nagkunwari pa at lumipad diretso sa ere. Pero bago pa man siya makasagot, ay napugutan na ng espada ni Lee Qingyu ang isang braso niya. Kasabay ng pagkalat ng mga talulot ng pulang lotes, ay tuluyan ng nahayag ang tunay. Matandang anyo ng halimaw. Ngunit, hindi si Lee Qingyu ang kanyang target. Mismong ang pakikipaglaban ay umiikot at umiiwas sa mga haligi ng bato. Hanggang sa mga pako sa gitna ng formation, ay nabasag ni Lee Qingyu sakalang siyang umiti ng may kasiyahan. Salamat sa iyo, bata, nakapagbigay ka ng tulong sa akin. Matagumpay na nakatakas si Red Lotus. Akala ng lahat ay niloko si Lee Qingyu ng karibal niya sa pag-ibig. Ngunit hindi niya alam. Plano lamang pala iyon ng paghihiganti niya sa asawa. Dahil matagal na niyang naaalala ang lahat. Kaya noong una niyang makita si Fan Linga, ikaw. Wala namang inggit sa mga mata nilang dalawa, kundi sorpresa at pagkakaintindihan ng magkaibigan. Ginamit ni Fan Linga ang pagpatay sa karibal bilang dahilan. Inihatid si Lee Qingyu sa ilalim ng malamig na lawa at nakita ang dating sinasakyan nitong puting ahas. Pagkatapos ay nagkunwaring nag-aaway. Pumasok sa bilangguan at pinalaya si Hong Lianyao. Ngunit para maitago ang katotohanan, ang dalawa ay nanatiling magkaaway sa paningin ng iba. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para ayusin ng iyong espada. Pero siya, ano-ano ba ang ginawa niya? Dahil lang sa mukha niyang iyan ay naging asawa na siya ng isang Schwanzen. Karapat-dapat ba siya? Ang tila baliw na ginawa ni Fan Linger ay nagawa niyang maging isang pag-aagawan lang ng atensyon. Pero hindi pa ito sapat para mawala ang pagdududa ni Bai Jiuzi. Ginamit na naman ni Lee Qingyu ang pagiging biktima. Ikinulong si Fan Linger sa kaharian ng pagkawala, nakatingin sa walang laman at malamig na kulungan. Ang taong responsable sa pagkukulong ay medyo naaawa, ngunit hindi niya alam na pagkaalis niya, nagbago na ang tingin ni Fan Linger. Dahil dito lang mare-repair ang espada niyang Zorijian. At ang pagdududa ni Bai Jiuzi ay hindi kailanman tumigil, lalo na nang marinig niya. Pagkatapos makatakas ni Hong Lianyao ay hindi ito nagtago. Agad niyang napansin ang kakaiba. Kaya para subukan si Lee Qingyu, sinadya niyang isama ito sa pagbaba upang manghuli ng mga halimaw. Ang halimaw na pinakawalan niya ay ayaw na niyang pakialaman. Pero ang hindi niya alam, ito pala ang tunay na pakay ni Lee Qingyu. Kamakailan lang niya nalaman na si Bai Jiuzi ay nagmumuni-muni tuwing 10 taon. Ito ang pinakamahina niyang oras, sabi ni Daofen. Ito ang pinakamahina niyang oras. At ang mga araw na ito ay sakto namang panahon ng pagmumuni-muni niya. Pero alam din ni Lee Qingyu na sa kanyang kakayahan, ay tiyak na hindi siya makakapantay kay Bai Jiuzi. Kaya noon, ang nakalaban sa kanila mag-asawa na si Hong Lian. Naging kasangkapan siya sa paghihiganti nito. Nang gabing iyon, dinala ni Hong Lian si Lee Qingyu sa isang ilusyon para maipit at maipasok si Bai Jiuzi. Nandoon si Lee Qingyu sa loob. Pero mabuting paalala ko sa iyo, madaling makapasok, mahirap na makalabas. Kahit alam ni Bai Jiuzi na patibong ito, ngunit hindi pa rin siya nag-alinlangan na pumasok. Kahit nasa siyam na magkakaparehong anyo, ay nakilala niya agad ang kanyang tunay na asawa, si Bulaklak ng Buwan. Oo, tama, lagi niyang pinaniniwalaan na si Lee Qingyu ay si Bulaklak ng Buwan. Kaya kahit alam niyang may masamang balak ito, ay hindi pa rin siya nakaiwas sa pagkalunod. Kung maaari lang, mas gugustuhin pa niyang panoorin siyang magpanggap kaysa mawala ulit ito sa kanya. Ngunit para kay Lee Qingyu, ang tinatawag na pagmamahal na ito, ay hindi kayang burahin ang mga dating sakit, at lalong hindi nito mababago ang kanyang determinasyong maghiganti.